Uy, mga kaibigan, grabe talaga ang balita ngayon sa showbiz at politika. Usap-usapan na naman ating unkabogable star, si Vice Ganda. Alam nyo ba kung bakit? Aba, dahil sa pinakabago niyang biro tungkol kay dating Pangulong Rodrigo Duterte. Sa concert niya kamakailan kasama si Regine Velasquez sa Araneta, nagbiro si Vice tungkol sa tinatawag na libreng biyahe papuntang The Hague. Sa pamamagitan ng International Criminal Court, halatang patama ito kay Duterte, na ngayon ay nakakulong daw sa The Hague dahil sa warrant ng ICC. Sobrang lakas ng tawa ng mga tao, pero siyempre, hindi lahat natuwa. Nag-init ang ulo ng mga taga-suporta ni Duterte, o yung tinatawag na DDS. May mga nanawagan pa na huwag tangkilikin si Vice Ganda at ang mga tatak na ine-endorso niya. Sabi pa ng blogger na taga-suporta ni Duterte na si Crisette Chu, hindi na raw siya bibili ng kahit anong produkto na si Vice ang endorser. Si British vlogger Malcolm Conlon, sumulat pa ng open letter at sinabing hindi raw dapat ginagawang katatawanan ang pagkakakulong ng isang dating pangulo. Pero teka, hindi lang yan. May isang taga-suporta ni Duterte na gusto pang ipa-declare si Vice Ganda bilang persona non grata sa Davao City. Ibig sabihin, ayaw na siya doon. Dahil lang sa biro. Kung gusto mong malaman ang biro mismo, ito ang sinabi ni Vice Jet Ski Promise, nothing beats a jet ski holiday. Ride now from Manila to the West Philippine Sea by jet ski. Get unlimited water bombing from Chinese vessels and free trip to The Hague by the ICC. Promo applies to DDS only. Pinklawan at BBMs, bawal sumali. Huwag niyo kong subukan, mga putinginan niyo. O diba matindi? Pero mga kaibigan, tandaan din natin na si Vice Ganda ay malakas na taga-suporta ni dating Vice Presidente Leni Robredo, kaya hindi na rin nakakagulat na may bahid politika ang mga biro niya. At siyempre, sa Pilipinas, sanay na tayo na ang mga komedyante ay ginagamit ang satire o pang-aasar para magpatawa at magbigay ng opinyon sa mga issue ng bayan. Pero habang mainit ang usapan, may kumalat pa na peking quote card kay Vice tungkol sa giyera laban sa droga at pandemya. Pero nilinaw ni Vice na hindi ito totoo at pinaalalahanan pa ang lahat na huwag basta-basta maniwala sa mga balita online na hindi pa kumpirmado. Ngayong mainit na naman ang usapan sa pagitan ng DDS at mga kritiko, tanong ko lang sa inyo mga kaibigan, hanggang saan ba dapat ang limitasyon ng isang komedyante pagdating sa mga biro tungkol sa politika? At dapat ba talagang i-boycott si Vice Ganda dahil sa kanyang mga biro? Ibahagi niyo ang inyong mga saloobin sa comments. Ako, naniniwala na mahalaga ang kalayaan sa pagpapahayag, pero siyempre, respeto rin sa opinyon ng iba. Abangan pa natin ang susunod na kabanata sa showbiz at politika dito lang sa Pinoy Trends. Salamat sa panood, mga kababayan.